masaya pa kami nagbabanding pamilya. Bumaba po yung suspect. Yung mga 9 na po, pinakit na namin. Sabi namin, may pasok pa kinabukasan. Ngayon sir, maya nakarinig po kami ng putok ng baril. Nung pag-akyat ko, nakita ko siya nagpapaputok pa rin siya ng baril sa loob ng kwarto nila. Uy, nakatawa pa po sir eh. Tapos sa kanya lang yun niyakap yung asawa niya na nagsusorry siya na, sorry love, na mahal kita, hindi ko sinasadya. Nanawagan ako kay Edmar Colarte, sumuko ka na lang. O wag mo na hintayin lumabas ng warrant. Of course, and then PNP, they will make sure na safe ka. Sasamahan namin po kayo pag dumating yung time na kailangan niyo pong humarap sa piskalya para hindi tayo kakabahan at may kasama tayong abogado na mag-assist sa inyo habang kayo po ay kinakausap ng piskal. Okay? After 2 days or after nating ma-ere, sumuko po yung suspect. Siguro po kung hindi po niya napanood, hindi po siya lalabas. Hindi po siya ilalabas ng pamilya niya. Kaya po sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo, sir. Dahil din po, sa simula-simula po nanawagan kami hanggang po sa mahuli po siya. At yung sa attorney din po, nagpapasalamat din po kami dahil din po yun sa inyo, sir. Yan ang sinasabi ko dun sa mga suspect, dun sa mga may kasalanan sa batas. Pag sumuko kayo dito sa amin, sinisiguro namin ang inyong safety. At bahala na sa inyo yung korte. Ayun. Nakonsensya po siguro o abakang nakonsensya yung mga kamag-anak? Ang kamag-anak po siguro. At saka yung yung paglabas po ng picture na siguro po natakot talaga sila. Kasi hindi po talaga siya tatantanan hanggat hindi po talaga Yeah, I remember, plinasin nga natin yung picture niya. So sunog na siya, lumit ang mundo niya. Siguro dahil doon, tinamaan siya ng takot, kaya sabi niya, mas maganda, subukan na lang, safe pa. Dahil kapag hindi, alam na kung saan siya, baka pagtripan pa siya at may mangyari sa kanya. Sige po, kami po ay natutuwa at kung ano pa po yung may tutulong namin sa inyo sa mga susunod na araw, andito naman po kami. Sobra pong salamat po talaga dahil po sa programa nyo na ano po yung kaso namin, yung Sana po, paghahanap. marami pa po kayong matulungan, sir, at maging blessing. At marami pa po sana kayong matanggap na blessing para po maging blessing din po kayo sa iba po. Sa lahat. Thank you po. Mga Thank you rin ma'am. po sa mga staff din niyo po maraming na napakabait din po nila. Ang Kung bilis ano po lagi ng action niya. Sabi po niya kasi sa yung suspect, naglalaro daw po sila ng baril. Naglalaro. Opo, parang laro, biro-biro na lang daw po nila yung ganun na baril ang ano, kaya kutsilyo. Ayun pong sabi niya doon. No, hindi ka panipaniwala. Paglalaroan mo, baril yan eh. Okay. Ano sila, mga bata, paslit? Pwede sa mga paslit, di nila alam na baril, delikado. Matanda paglalaroan, tapos matapos niya maputukan, tumakas. Opo, yun nga po. Hindi laro yun. Kasi kung laro aksidente, hindi ka tatakas. Tatawag ka ng ambulansya. Di ba? Dapat nga po sabi ko po, dapat Barangay. kung ano, siya mismo nagdala. Yun nga po sabi ko. Opo. Magtawag ng ambulansya, tapos dalhin sa ambulansya, tapos sasamahan niya papuntang ospital, etc. Or kung wala ambulansya, tricycle. Yun po dapat kung talagang aksidente. The fact na tumakas siya, hindi po aksidente yun. Ilang araw din po nagtago. Tapos nagtago pa siya. Opo. Tapos nung inanunsyo natin dito, Saka po yung lumabas. kaso at pinakita natin yung pagmumukha niya, inabot ng takot. Siguro maging mga kamag-anak niya, baka may mangyari dito sa kamag-anak, kaya pinasuko na lang. Okay. Ma'am, sobrang thank you Thank you po, sa Sir tiwala, Rafi. sa tiwala. Salamat po. Sobrang ano po. Kayo po yung dahilan, Sir Rafi. Kayo po yung pinakaunang dahilan po kung bakit po siya sumuko. Kaya sobrang Thank you po. nagpapasalamat po kami. Sobrang laki po ng tulong ng programa niyo, sir. Kaya sobrang salute po ako sa inyo, sir. Thank you rin po sa sa attorney, pagbalik kayo dito. na po ang sumagot sa attorney. Opo. Yung sa attorney po, thank you rin po dahil Thank po you kayo po yung talaga. sumagot po nun, sir. Lahat po kayo po yung sumagot. Maraming salamat po. Salamat din po sa tiwala. Sir, dito po nangyari yung insidente kung saan po binaril po si Ma'am Karen ni Sir Edmar. So, pwede niyo po maikwento sa amin anong nasaksihan niyo? Kasi ma'am, nung narinig kami ng putok, umakbo kagad ako rito paakyat. Tapos, nung sumilip ako doon sa may hagdan, nakita ko si Edmar nandito, si Colarte na papaputok ng baril. Ngayon, hindi muna ako lumapit. Tapos, nung nag-lock na yung baril niya, saka lang ako lumapit, kinuha ko, nilagay ko sa timba. Tapos maya nakita ko si Colarte, niyayakap niya rito si Karen, humingi siya na sorry. Sinasabi niya, love, sorry love, dahil nabaril kita. Ganun. So, sir, dito po. Dito siya. Dito Kumbaga, siya. saan po nakapwesto si Ma'am Karen? Dito ma'am, dito yung ulo niya,
dito yung paa. Okay. Tapos, nung ano na yun, niyayakap siya ni Kularte na humingi siya ng sorry. Tumakbo ko sa labas, tumawag ako ng pulis. Pagbalik namin, wala na siya rito. Pero nung unang nakita niyo po itong si Sir Edmar na nakahiga kamo dito sa part na to at nagpapaputok siya ng baril, ano yung reaction ng mukha niya? Nakatawa pa nga, ma'am. Tatawa pa siya habang nagpaputok. Kala mo, fiesta yung taas namin. Pero nung time na yun, sir, hindi mo pa nakita na patay na si Ma'am Karen? Hindi pa mo, ma'am. Nung nagpaputok siya, hindi ko pa siya nakita na nakahiga rito si Karen. Nung pumasok na ako, doon ko lang nakita na, nandito si Karen na duguan na. Okay. So, nung nagpapaputok po si Sir Edmar, kumbaga patay na po talaga si Ma'am Karen? Hindi, ma'am. Buhay pa siya no kasi naitakbo pa sa ospital eh. Duguan lang siya? Yung duguan lang siya. So, sa palagay niyo, sir, ano ang una niyang ginawa? Yung pagpaputok sa kisame or yung pagbaril kay Siguro Ma'am Karen? pagbaril kay Karen, ma'am, yung una. Yung unang putok na narinig namin yung kay Karen na yun. Kasi hindi ko sa nakita si Karen nung pag-akyat ko eh. Dapat kung buhay pa siya nun, tatakbo na siya sa palabas. Eh, kaso wala na, ma'am eh. Yung pagpasok ko, nung pangalawang pasok ko, niyayakap na siya rito ni Kularte. Mingi na siya, duguan na siya. Nakakapagsalita pa si Miss Karen nung hindi? Nung galing ako, ma'am, sa police station, pagbalik namin dito ng mga polis, nakita ko, tinaas pa ni Karen yung kamay niya. Parang gusto niya pabuhat sa akin. Kaya binuhat ko siya, sabi ko. Yung binuhat ko siya, sabi ko, laban lang ha. Huwag kang bibitaw. Yun, tinakbo na namin sa ospital. So, ito namang si Sir Collard, after niyang yakapin itong si Ma'am Karen, ano po yung sunod na nangyari? Iniwan ko na siya, ma'am eh, kasi kumuha nga ako ng pulis din. Tumawag ko ng pulis. Nung pagbalik namin, wala na siya rito. Unang-una po sa lahat, kami po ay muling nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong anak na si Ma'am Karen. Kamusta po kayo ngayon, Nay? Siyempre nalulungkot na po kami, tsaka parang kalahati po talaga ng buhay ko nawala. Siya po yung panganay, siya pa yung umaalalay sa amin, tumutulong po sa amin. Kaya sobra po, napakalaki po talaga ng nawala sa amin. Pumunta naman po tayo dito sa inyong anak na si Ma'am Karen. Nung nabubuhay po siya, kamusta po bilang anak? Simula po kasi ma'am nung maliit pa si Karen hanggang sa lumaki, siya po yung pinaka-alalay ko, siya po yung mabait po siyang tao kahit saan niyo po tanongin sa mga katrabaho, sa teacher, sa estudyante. Siya po mabait po, wala po sa kanyang problema. Ano po yung pinaka-mamimiss niyo sa kanya? Eh, siyempre yung sa araw-araw po na hindi ko na po kasi siya makikita bukod po dun sa basta napakalaking bagay po yung nawala sa akin. Sobrang laking pagbabago ng buhay namin. Hindi naman po na maibabalik yung dati. Sa tuwing magigising ako, nangangarap ako na nandyan siya pero wala na po talaga eh. Ang akin lang naman po sana, kasi ginawa niya yung sana. Sumuko na lang po siya para kung ano man po yung maipaliwanag niya, kung ano man ang problema. Sobra po, panganay ko pa po yan. Ano na lang po namin dun sa naiwan niyang anak. Kayo na lang po talaga yung, kumbaga, ayun siguro yung kapalit na lang sa amin. Ilang taon na po yung bata? 11 months. Magwa 1 year old pa lang po ngayon, 25. Tapos pinapakita ko po yung picture ng mama niya. Lalo po siyang parang ayaw niyang bitawan yung picture ng mama niya. Kaya nga sana Karen, kung nasaan ka man, sana huwag mo na alalahanin si Aisin. Mahalin namin yan kung anong pagmamahal namin sa'yo. Ganon din sa bata. Aalagaan namin po yan at iingatan po sobra. Ayun po, ma'am and tatay. Muli po, si Sir Raffy Tulfo po ay nakikiramay sa inyo sa pagkamatay ni Ma'am Karen, and huwag po kayo mag-alala dahil gaya po ng pinangako niya, itututukan po natin itong kaso at sasamahan po namin kayo sa PNP and syempre sa Piskalya para nga po yun ma-file po yung case, and if ever man po na magkaroon ng schedule ng preliminary investigation or ng hearing, nandito lang ang buong opisina po ni Sir Raffy Tulfo para po tulungan kayo, i-assist kayo sa kaso until magkaroon siya ng warrant of arrest itong suspect natin. And bilang tulong din po ni Sir Raffy, tanggapin niyo po itong 15,000 pesos po para po sa inyong apo na naiwan. Maraming salamat po, ma'am. Iano ko po to sa
apo ko. Ginagatas pa po yung mahaba-haba pa po yung ano namin doon sa bata. Maraming salamat po sa inyo. Malakas yung ating ebidensya dahil unang-una meron tayong mga eyewitness doon at nakuha rin natin yung ginamit na weapon kung saan ngayon ay nasa kustodiya ito ng forensic unit natin. So sir, ano po ba yung isasampang reklamo laban po dito sa ating suspect? Ipaghaharap siya ng kasong murder. Base ito doon sa lumabas sa pag-iimbestiga. May mga elemento yon base doon sa course of investigation, yun ang lumabas. Unang-una, nakita din natin doon, syempre yung superior strength and then gumamit siya ng baril para maikatuparan yung kanyang krimen. Tanungin lang po namin yung proseso po para sa execution po dito po sa extrajudicial confession po ng suspect. Yung pong kanyang statement na tinatawag na extrajudicial confession, it was made in writing at ito po ay manunotaryohan to make it a public document. Attorney, after naman po nitong extrajudicial confession ng suspect, ano na po ang next? Susunod po rito is dapat yung complaint at ang mga dokumento ay ipakikita sa ating prosecution kung sino man po ang mag-i-inquest dun sa akusado para malaman yung tamang charges against him. Wala naman pong pamimilit, wala naman pong ginawa na ito ay tinakot siya. It was made voluntarily. Sir, gaano po kayo katagal nitong magkarelasyon ni Karen? 5 years po, ma'am. Kamusta po yung relationship niyong dalawa, lalo na noon? Walang problema mo, masaya. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Lahat ng gusto ko, gusto niya rin. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay, gusto niya rin gawin. Masaya, ma'am. Halos wala kami pinag-aawayan. Talagang sobrang saya yung pagsasama namin dalawa. Ayun naman pala, sir. Pero nakakapagtaka, bakit mo nagawa yung pamamaril sa kanya? Hindi ko siya intentional na gustong barilin o patayin. Talagang aksidente lang talaga yung nangyari, ma'am. Dala ng kalasingan na yung utak. Tutuusin, bago mangyari yun, masaya naman kami. Nagbibiruan pa nga kami. Basta nagulat na lang ako. Di ko alam paano nahawakan ko yung baril. Nagulat na lang ako. Nasaan na si Tisay. Una sa lahat, sir, pinagtataka ng lahat talaga. Bakit po kayo nagkaroon ng baril? Matagal na rin kung pinatago sa akin ng sinangla. Ayun, ma'am, saka ma'am, minsan kasi siya rin naglilinis noon. Basta biroan na namin yun, ma'am. Minsan naghihiwayan siya. Tapos, magbibiroan kami. Tapos minsan magsasalita si Tisay, pag nagloko ka, ito anin ko sa'yo, mabubulok. Gusto ko akulin ng babae sa buhay mo, ganun. Tapos tawanan kami, tapos ako ganun din. Pag nagloko ka, yari ka din sa akin, ganun. Pero hindi loko-lokong tao yun, hindi loko-lokong babae yun talaga. Well, halos lahat alam namin sa isa't isa. Yung FB niya,
na sa akin. Messenger niya na sa akin. Basta open kami lahat sa isa't isa. Wala kaming pinag-awayan ng araw na yun, ma'am. Wala, hindi kami nag-away, ma'am. Talagang aksidente, hindi talaga sinasadya. Kasi kung magbiroan kami, ganun talaga kami magbiroan, ma'am. Minsan siya pa nga nagtututok sa akin na eto mismo yung papatay sa'yo pag nagloko ka. Minsan, tawanan lang kami. After nun, tawanan lang kami. Kasi alam naman namin, wala namang mag-aano sa amin eh. Talagang okay kami talaga. Open kayo sa isa't isa. Open, sobra ma'am, sobra. Pag mag-away kami noon, tampuhan lang. Minsan isang araw, hindi kami nag-uusap. Pero pag mag-chat yung isa sa amin, okay na ulit, parang walang nangyari. Gaano kabuting ka-live-in partner itong si Karen sa inyo? Mabuti, sobra. Lahat mabuti siya sa lahat ng tao sa paligid niya. Sa mama niya, especially sa mama niya, sa mga kapatid niya. Sa akin, lalo na nagkaanak kami. Sobrang ano niya, kahit na di siya marunong magluto, tinatry niya magluto. Para, ayun, mas marami siyang pangarap sa buhay. Gusto niya mag-abroad, makatulong sa mga anak ko kasi may anak ako 3. Makatulong sa panganay ko kasi grade 10 na. Tapos makatulong sa amin, makapag-ipon kami, makabili kami sariling bahay. Diyos ko. Makatulong sa mga kapatid, sa magulang, ayun. Ang daming pangarap sa buhay yung babae na yun. Ano yun, sir? Kapag nakakainom ka, ganyan po talaga yung ginagawa ninyo. Nanutok ng barel, kukuha ng barel. Paano mo nakuha yung barel doon sa drawer? Nagulat na lang din ako, ma'am. May pumutok na sa kamay ko na parang doon na ako natauhan. Parang doon na lang, alam ko. Yes po, alam ko, hindi kasi nire-release niya yung nire-release ni Tisa yung bala noon. Talagang yun siya, tinatanggal niya, gano'n. Tapos nagulat ako, ba't nung gabi na yun, may pumutok na, bigla na lang. Tapos alam ko walang bala to. Sabi ko, alam ko walang bala to, gano'n. Kasi parang natauhan na ako sa putok. Tapos nakita ko si Tisay, na siya. Saan ang galing mismo yung barel? Bali, iniwan sa akin nung lolo di ko, nasa kulungan na rin kasi yun siya. Yun, parang pinaiwan sa akin o sinangla niya. Basta hindi ko na maalala kung sinangla niya o iniwan niya sa akin yun. Kasi kung pinatago niya kasi nakakulong na rin yun siya si lolo di. Sir, hindi ka ba nagsisisi sa nangyari sa ka-live-in po niyo? Kung pagsisisi lang, ma'am, sobra, ma'am, sobra. Kasi hindi ko akalain mangyayari sa buhay namin to. Buhay namin dalawa. Buhay namin pamilya. Hindi ko akalain, isang iglap lang, nandito na ako, isang iglap lang, wala na siya. Kasi punong-puno ng pangarap yung pagsasama namin dalawa. Saka hindi marunong magalit. Grabe. So, kaila mama, tawarin niyo ako, ma. Aksidente talaga yung nangyari, ma. Pero pagdudusahan ko to, ma. Kayo nang bahala sa anak ko, ma. Na mapatawad niyo ako, ma. Bakit hindi ka po agad pumunta dun sa pamilya? Bakit nagtago ka pa po ng medyo matagal na panahon? Takot ako. Talagang takot ako. Nung gabi na yun, ma'am, nagising ako, nasa kalsada na ako. Tuliro na yung utak ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta o ano nangyari. Matagal din bago pumasok sa utak ko yung nangyari. Gusto ko mampuntahan si Tisay pero dala ako ng takot ko, ma'am, talaga. Hindi ko alam gagawin ko, tuliro utak ko, ma'am. Kahit gusto ko siyang makita, uling sandali ng buhay ng niya. Dito siya sa gusto ko siyang makita kaso natakot talaga ako nun, ma'am. Hindi ko talaga alam gagawin ko, ma'am. Hindi ko alam kung ba't humantong yung buhay natin sa ganito. Alam mo naman na mahal kita sobra. Alam kong mahal na mahal mo rin ako. Bus na luha ko, love. Wala tayong pinagawayan, wala kang masamang ginawa sa akin. Hindi ko alam ba't naging ganito tayo. Nawala yung mga pangarap natin. Bilda natin ang bahay. Pag-abroad mo, nawala lahat yun. Diyos ko, love, sana mapatawad mo ako. Hindi ko sinasadya yun. Aksidente yun talaga. Ma, parin mo ako, ma. Basta lahat ng sinabi ko, matotoo yun, ma. Wala akong tinatago. At least ngayon, nandito na ako. Medyo gumaang na yung loob ko pero masakit kasi hindi ko alam na ganito mangyayari sa buhay ko. Sa anak ko, sa bunso ko, sana makilala niya pa ako. Yung 3 kong anak, may 3 rin kasi ang anak ko, ma'am. Sana maging maayos sila. Panganay ko, sana alagaan niya. Yung dati kong asawa si Michelle, sana bantayan niya yung mga anak niya. Diyos ko, Lord. Hindi ko alam ba't tumantong sa ganito yung buhay ko, ma'am. Hindi ako masamang tao, alam niya yan. Alam nila yan ng mga nakakilala sa akin. Paano ka nakakatulog niyan, sir, sa gabi? Hindi nga, ma'am. Tulad kagabi, yung mga pabalik-balik dito, laging nagtatanong na ganito pulis, ganyan, ang dami sinasabi, talagang hindi ako makatulog, tas yung ang dami pang sinasabi, kesyo sinasabi nila, nakadroga daw ako, hindi naman ako nagda-drugs, involved daw ako sa droga, paano ako na-involved sa droga, pinipilit nila, aminin ko na lang daw, involved ako sa droga, paano yun, paano kung aaminin na yun, hindi nga totoo. Hindi nga totoong involved ako sa droga. Tapos sabi ko kanina sa kanila, pinag-drug test nila ako, tapos na daw. Yung drugs naman, hindi naman mawawala sa katawan yan kung nagda-drugs ka talaga. Idol Rapi,
Maraming salamat po sa programa nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po si Edmar Susuko. Ito na po, nakapag-file na po kami ng murder case sa kanya. Maraming salamat po. Palagi po kayo nandyan sa amin. Mabilis po ang action para po sa mga kagaya po naming mahihirap. Maraming salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang